Senador Jinggoy Estrada nagkamali sa pagtanong sa Senado. Ito ay lumabas na pinakinggan sa taong bayan na siya ay hindi nagtatanong at ito ay naggalit. Hindi niya ikinumpara ang kanyang sarili kung ano ba siya kumpara kay Morales. Iba't ibang asa at sari-sari ang inaning batikos doon tungkol sa kanyang pagtatanong. Kaya napag-isipan ng taong bayan na ito ba'y may balak na magiging presidente ng Senado. Kaya dapat sa iyo, Senador Jinggoy, babawi ka sa May 13 sa pangatlong hearing kasi pag ayaw mong bumawi, batikusin ka ng taong bayan. Dinadamay mo ang Pangulo at ang mga sikat na artista. For your information, Mr. Senator Jinggoy Estrada, hindi po sila dinadamay. Sila po ang subject dito. Sila po ang involved. Sila po ang under investigation. Sir, at matanong lang kita sir, kung anong reaction mo sa mga katanungan o mga sinabi ni Senator Jinggoy kay Sir Jonathan Morales. Alam nyo, ito Mr. Senator Jinggoy Estrada. Mr. Senator, napaka-bias po ng inyong pagtatanong. Kasi po pinukusan nyo si Agent Jonathan Morales. Sa katunayan, narinig ko, napanood ko yung sinabi ninyo na naninira lamang si Agent Jonathan Morales sa ating Pangulo at sa ating mga sikat na artista. Yun ay nanggaling po sa inyo. May komento po ako doon, Mr. Senator Jinggoy. Bakit mo natin masasabi na paninira iyon? Samantalang sila ang involved doon. Ang pinag-uusapan dito, bakit na-involve ang Pangulong BBM at saka si Maricel? Ang pagsasabi po ba ng isang katotohanan ay matatawag nating isang paninira? Para po sa aking kalooban, sa aking opinyon, hindi po matatawag na paninira ang ginagawa ni Agent Morales. Napakamapanganib po ng kanyang ginagawa. Napakadelikado po. Dahil ang hinahayag niyang katotohanan, ang matatamaan nito ay ang Pangulo ng Bansang Pilipinas na si BBM at yung isang sikat na artista na si Maricel Soriano, na silang dalawa daw ay magkasama na gumagamit ng pulboronic. Ngayon, kung ikaw, Mr. Senator, nasa kalagayan ni Jonathan Morales at ikaw ay naninira lamang, gagawin mo bang ipahayag ito in public? In public hearing? Papatunayan mo, paninindigan mo ang isang kasinungalingan? Hindi ho tama yun. Para po sa akin, mali po kayo sa sinasabi ninyo na paninira. At isa pa, sabi nyo po, dinadamay mo ang Pangulo at ang mga sikat na artista. For your information, Mr. Senator Jinggoy Estrada, hindi po sila dinadamay. Sila po ang subject dito. Sila po ang involved. Sila po ang under investigation. Kaya nga po kayo merong Senate hearing dahil na-involve ang Pangulong BBM at saka si Maricel Soriano. Anong sinasabi nyong dinadamay? Pag sinasabi kasing dinadamay, that is considered innocent. Inosente, walang kinalaman. Ako po magtatanong bilang isang mamamayang Pilipino na nag-oobserba ng kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Matanong ko po kayo, Mr. Senator. Kayo po ba ay may personal knowledge dun sa kaso na pre-ops na hawak ni Agent na nag-imbestiga na si Agent Jonathan Morales? Meron po ba kayo dyan personal knowledge para masabi nyo na ang kanyang mga pahayag ay isang bintang at dinadamay lamang? Correction please. Buhay at ng pamilya ni Mr. Agent Jonathan Morales ang nakasalalay po dito. Para po sa akin, naniniwala ako na totoo ang kanyang sinasabi. Ngayon, kung ito ay walang katotohanan at isang paratang lamang, kung ako ang Pangulo,
susurrender ko ang sarili ko at magpapadrug test ako. In public, not in 2 minutes. In public. Yung competent na drug testing, ha, hindi yung manipulated, hindi yung kakutsaba, walang ganun. In public, in front of public of people of the Philippines, I volunteer myself to drug testing to prove my innocence. Yun lamang po ang tanging paraan para mapatunayan na wala ngang kinalaman kayo sa nababalitang may involvement kayo sa pulburonic na case o sa droga. Patunayan nyo po yan. Kaya Mr. Senator, balik tayo kay Mr. Senator Jinggoy. Paalala ko lamang po sa inyo, tanong ko po sa inyo, meron po ba kayong personal knowledge sa usapin na yan? Andyan ang dokumento. Alamin ninyo kung nasaan ang dokumento. Kung hindi matagpuan kung nasaan ang dokumento, meron namang mga supporting evidence o document evidence, pag-aralan nyo. Ano yan? Dinaig pa kayo ni Maharlika? Aba, grabe! Dinaig pa kayo ni Maharlika? Si Maharlika ang daming alam. Hindi yan government employee, hindi yan agent, hindi yan police, hindi yan NBI, hindi yan CIDG, hindi yan, walang connected yan, hindi ISAP, walang koneksyon sa military or intelligence service. Pero ang dami niyang nakukuha impormasyon. Bakit? Yan ay malaking question mark. Merong isang tao o 2 tao o 3 tao na hindi talaga nagugustuhan ang pamamahalang ito. Kaya lumalabas ang katotohanan at ginamit si Maharlikang instrumento para ipahayag sa mamamayang Pilipino na meron talagang incompetent president ang bansang Pilipinas. Sorry to say, Mr. BBM, hindi po tayo magkalaban. Ang akin po, sinasabi ko lamang din po ang aking opinion at naaayon sa aking napanood na investigasyon sa PDEA Leaks Senate hearing. Patunayan niyo po yan. Mr. Senator Jinggoy Estrada, yung tanong ko po meron po ba kayong personal knowledge sa kaso na yan? Alam mo kung ako ang Pangulo, paratangan mo ko o pagsabihan mo ko na ako may involvement sa droga. On the spot, on that time, hatakin kita papunta sa pinaka-competent na hospital or laboratory testing in front of you, in front of public people. Patutunayan ko na ako inosente sa droga, na wala sa dugo ko ang droga. Patutunayan ko yan on the spot kung ako yun. Pero kapag hindi ako, dapat bilang ikaw ay isang Pangulo na napaparatangan o napagbibintangan na may involvement sa droga, patunayan nyo. Yun lamang po. Patunayan nyo, drug testing, na competent, hindi 2 minutes drug testing. Mga 4 na oras yan o 5 oras bago lumabas ang resulta. Yun lamang po. Patunayan nyo po para po magkaroon na po ng kapayapaan ang mga na nalilito sa usapin na yan. So sir, may mensahe ka ba kay ex-agent Jonathan Morales? Ganda. Sa'yo, kaibigan, kababayan, kapatid, Agent Jonathan Morales, salute 10 times. Napakadaila ng ginawa mo. Dahil nakita ko sa iyo ang tunay na pagmamahal mo sa bayan at mamamayan. Ayaw mong mapahamak ang bansa natin dahil kung tutusin may 4 na taon pa. Kaya ako naramdaman ko yung pagmamalasakit mo na kung bakit ka naninindigan. Kahit may nagbabribe na sa'yo, may nanunuhol na sa'yo na malaking halaga, hindi mo yun tinanggap. Dahil ang katwiran mo nga, may 4 na taon pang magdurusa ang mamamayang Pilipino. Just in case na magpapatuloy ang isang presidenteng merong bisyo na droga. Kaya gusto mo yung patunayan. Dangat nga lang ang ating mga mambabatas o yung mga nag-iimbestiga ay mukhang bias. Mukhang bias. Tanging si Senator De La Rosa, Bato De La Rosa lamang ang nakikita kong medyo 50-50. 50 sa katotohanan, 50 sa kabila. Kumbaga, ano siya, pantay. Pantay ang pag-iimbestiga niya. Binibigyan niya ng
katarungan si Agent Jonathan Morales at binibigyan niya na rin ng katuwiran ang kabilang panig. So sir, mensahe mo sa ating mga kababayan na siyempre napapanood nila yan bilang simpleng Pilipino. Ako, panawagan ko sa mga kababayan natin, especially sa mga Marcos loyalists na mga dati kong nakasama. Pakiusap ko lang po sa inyo, hindi po tayo magkakaaway-away. Pero matuto po kayong mag-analisa at mag-obserba sa kalagayan ng bansa at ng mamamayan. Huwag po tayong pumokus dun sa isang politiko o sa isang pamilya na kinikilala o isang sikat na pamilya na kapag inaaway kahit mali na ang ginagawa o nakikriticize, pinagtatanggol nyo pa. Huwag ganun. Kasi nung araw binanatan natin ang Dilawan. Bakit natin binanatan ang Dilawan? Kung tutusin, hindi natin kalaban ang Dilawan. Kaya lang natin naging kalaban ang Dilawan dahil pinapahirapan nila ang mga mamayang Pilipino. Hindi nila ginagampanan ang mandato nila bilang Pangulo o bilang mga politiko ng bansang Pilipinas. Kaya tayo galit sa kanila, nilabanan natin sila. Kaya para sa akin, sana mga kababayang Pilipino, mag-analyze po kayo. Analyze